Pero tingnan mo, yung mga nasa administration candidates, karamihan dyan, kung hindi tayo nagkakamali, puro mga naglinyang anti-Marcos yan eh. Kung panata nila ang mga Marcos ng mga nakarang halalan eh, ang titindi. Pero nandyan lahat sila sa administration lineup. At nung naumpisa silang banata ng mga netizens na nakaalala sa mga dati nilang posisyon, biglang nagdeklara independent daw sila. O dyan mo makikita kung paano mga naging oportunista mga tao ito. Kasi para mawala yung bahid sa kanila na sila'y user taking advantage, eh sabi lang, hindi, independent ako. And yet, pumapayag pa rin sila na gamitin ng mga pangalan nila sa lineup, kasama pa rin sila. Kaya makikita mo, gusto nilang maglaro sa dalawang ilog o sa dalawang bangka. Gusto nilang kunin ng boto ng Marcos group, gusto nilang kunin ng boto ng Duterte group. Kaya tingnan mo yung mga nagdadeklara ng independence, lalo na yung isang kapatid ng pinakamataas na official ng bansa. Yun ang ginagawa nila. Ayaw nila kunyari, pero they're using the party, the resources of the party, the influence of the party to get votes. Kaya kukunin nila yon, nandun sila sa lineup, pero kunyari magdideklara silang independent para yung mga nandito sa grupo ng Duterte, buboto sila na independent. Naku, buladas po, bulayin yung mga lelang nyo. Alam mo, Attorney Sal, gaya nung diniscuss natin kanina, Attorney Sal, yung votes para sa Senate, So, what we are seeing right now is yung mga ipapanalo, na gusto mapanalo ng administrasyon, yung magiging katuwang nila sakaling i-push nila yung impeachment case laban kay VP Sara. Pero pagdating sa panahon ng Attorney Sal, labanan din ng prinsipyo ito, Attorney Sal, kung nagkaroon ba ng gamitan sa panahon ng eleksyon, makikita din yung pagtatayo ng mga senador ng kanilang prinsipyo pagdating sa impeachment case si VP Sara. Ano sa tingin mo, Attorney Sal? Kaya tingin ko dyan, gaya-gaya, dahil naglalaro sila. Ang mahalaga sa kanila, manalo sila. Pag nanalo na sila, pwedeng iba na naman ang posisyon nila. Depende. Kung sa tingin nila, mas mabuti na sila'y mag-convict, magko-convict sila. Kung mas mabuti na mag-absuelto sila, mag-absuelto sila. Attorney Sal, naglatag na ng mga hakbang ang PDP laban ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para maging matalino ang mga Pilipino sa pagboto sa 2025 midterm elections. Kung bakit, narito ang balita ni MJ Mondejar. Nagbukas ng bagong headquarters ang Partido PDP Laban araw ng Biyernes, September 27 bilang paghahanda sa 2025 midterm elections. Mismong sa Makati City na isa sa mga sentro ng komersyo sa Pilipinas ang bagong HQ. Dito raw nila gagawin ang mga symposium at voter education forums sa kanilang grassroots members. Alam naman natin heavily voted population nandito sa NCR. And so meron kami mga plano to educate especially with the voters. Sa Adina Actres at PDP Laban Vice President for Metro Manila na si Vivian Velez, mahalaga sa PDP ang voter education para iwas budol. Karamihan kasi sa kanilang miyembro sa grassroots ay nabudol sa nagdaang 2022 elections. Yeah, seminars, symposiums, and online seminars, yung mga ganyan, para, makapili lang mabuti yung ating mga voters, at hindi maging personality base. Sumuporta sa unit team ni Bongbong Marcos at VP Sara Duterte ang PDP. Pero ang mga opisyal ngayon ng partido ang subject ng congressional investigation. Nariyan ang Quadcom probe sa issue ng extrajudicial killings sa drug war ni dating Pangulong Duterte na chairman ng PDP. May banta rin ng impeachment laban kay VP Sara. Kaya iwas budol, voter education ang susi para sa 2025 elections. Alam natin kung gaano kahalaga yan and of course nakikita na natin siguro sana mulat na ang ating mga voters dahil alam natin connected yan sa ating buhay, sa ating mga hanap buhay, sa ating mga pang-araw-araw na ginagawa, Naglabas na ng 12-man senatorial lineup ang administrasyon para sa 2025 election. Ilan sa mga ito ay pumuna sa nakaraang eleksyon.
Ang PDP, 3 pa lang ang pinangalanang pambato sa eleksyon sa susunod na taon. Kayo na lang po ang humusga. Alam naman po natin yung word na trapo. And alam na din natin kung sino yung mga nagpa-perform at non-performance. At kung sino lang yung, swaying dahil nasa admin or Ayun, Attorney Sal. I admire the idealism of these people. Not one urge them, but the reality is on the ground. Kahit na nung dati naman tayo palaging may educational seminar, pero ganun pa rin. Talagang ang realidad, yung masa, majority, ay kulang sa formal na edukasyon. At sigurado, uulan, ayuda, kung naman ang ating mga kababayan. Ganun pa pangyayari niya. Kaya napakahirap talaga pumasok ang isang matinong gustong magsilbi sa bayan. Walang kalaban-laban. But, hindi pa rin. Parang, kumbaga, sabi ko nga sa artikulo ko, if you notice, yung impeachment, parang train yan, bullet train. At tuloy-tuloy yan. Unless, sabi ko, di ba, unless there is a lightning that will strike these young and old lawmakers of a divine enlightenment, which is a wishful thinking. Kung hindi yung tatamaan ng kidlat ng kaliwanagan, tuloy pa rin yan. Pero para kang nangangarap hindi mangyayari. Parang imposible mangyari na magkaliwanagan yan. Ito tuloy-tuloy na rin. Ganon din, mangyayari sa halangan. Kahit na anong gawin mo, kung ano yung realidad, yun, hindi mo na i-educate ang lahat ng mga botante ng formal na edukasyon. Ayun. Have decided to join the alliance of the party of the president, which is PFP. So with the invitation from PFP, and then three other political parties joining, and palagay ko naman na a unified approach for a better government or for a better future for the country is in the offing. Obviously, makakatulong ng maganda kung mga dating mga political parties magkakahiwalay ay mag-alliance moving forward. Ano sir yung nakita po ninyo na similarity sa principles ng administration? If a public servant should be for the public, for a service to the public. If your intention is not for the good of for the people, you have no business being a political party. That is the stand of NPC lagi, and we found it in the stand of PFP, and with the other alliances. So we look forward to maganda-gandang umaasa tayo na mas magiging maganda ang samahan ng legislative at saka ng executive department. So na-set aside na sir yung competition last election? Oh yes. Alam mo naman ng elections it's only one day. But serving the people is quite a long time. Yun importante, chances. Sorry? Of the chances of the... Again. May local governments, may national, mayroong business, it's a very good mix. And I'm glad the NPC group is involved. Ay wala sa menu yan Kasi being a Senate President is not because of you wanting it. It's for your colleagues to offer it to you. I've been used to that since 1992 Lahat ng nag-Senate President, hindi basta hinanap yun Inibinigay ng mga kasama.
And I believe in that. It's happened, most of the time, it has happened that way. Tito Sen, are you all ready na para sa kampanya po after the filing of COCs? I think so. Medyo, I think I'm in shape. As a matter of fact, I think I'm in better shape than about 3 years ago. Okay? Thank you. Sir, sorry, kailan kayo magpa-file? Plano namin nila Senator Lacson, October 2. October 2, sabay-sabay po kayo? O Hindi, Senator hindi. Lacson? Hindi. Senator Lacson at Senator Lapid, kami tatlo. Okay. Kami nag-usap na ganun gagawin, October 2. Siyempre, papagpatuloy naman natin yung advocacies ng aking mga magulang at yung pagtulong po sa mahihirap at lahat ng mga programa para sa kabuhayan. So, dyan po tayo mag-focus. Ma'am, how confident are you in terms of winnability considering na mga batikan yung kalaban ninyo, even sa ibang mga parties? Well, sabi ng dad ko, sipag at syaga. And so titingnan po natin, basta meron naman po tayong goal at talagang magtatrabaho tayo kasama nung mga slate natin at para makilala ang ating mga kababayan. Ma'am, what is your advantage over other candidates na mga sabi nga veterano na talaga? Siguro, syempre naman talagang kami naman lahat sama-sama, tulong-tulong. Pero siguro yung bagong boses po, a fresh take on all our problems, a fresh view. And syempre talagang i-address natin lahat ng kailangan ng ating mga kababayan. Ma'am, galing kayo sa House, kung possible na manalo kayo, ano yung magiging baho ninyo pagkakating kayo sa Senado? Siyempre, yung mandato natin para makatulong sa kabuhayan. What's very important is that we are able to give livelihood sa ating mga kababayan. So in any which way that we can do that, in any sector, yun talaga yung ipupush natin. Okay. Thank you. Resignation nyo daw Resignation sa DILG. Yes, I have to resign. No? Ito yung nasa batas. Siguro on the day of the filing, magre-resign na po ako. Kailan nyo po plano mag-file, sir? Well, pinag-uusapan po nito. Anyway, may deadline naman po ang ating batas po tungkol dito. May recommendation kayo na papalitan nyo? Well, I've heard of several names na papalit po sa akin. No? Siguro, hindi ko hulang pwedeng sabihin dahil narinig ko lang naman. Pero nasa Pangulo na po ito kung sino po ito. So, Secretary, sa ngayon po kayo pa rin ang DILG Secretary? Yes, I only have about 1 week or 1.5 weeks or 2 weeks at the most. No? But after this, i-wrap up ko na lang yung mga trabaho sa DILG. But siguro mas paano naman, si Alice Goo nahuli natin, si Pastor Kibuloy nahuli natin, si Chody Mejia, yung sex predator nahuli natin, yung kay Teves, siya ay nasa Timor-Leste, legal na lang ito at maibabalik na po yan, no? May demanda siya, check na rin yan. Si Bantag ay yun na lang po ang ang pagkakaalam ko ay medyo maganda ang development kay Bantag. Secretary, with all this accomplishment po, sa tingin niyo makatutulong ito para sa inyong winnability? Well, at the end of the day, no, ang mga pipili naman mga botante, kikilatisin naman nila no, kung ano yung background, ano yung nagawa at ano pang gagawin para sa ating bansa. I'm sure of that. Yeah. Okay? Maraming salamat po. Thank you po. Sama niya sa senatorial stake po ng ruling party alyansa ng bagong Pilipinas. Ano pong tanong? Ma'am, kasama niyo po si Senator Cayetano sa party. No, kasama ko po siya sa alliance. Alliance? Yes, hindi ko kami magkasama sa party. Have you talked about the issues between Cayetano and No. But how does it feel? Why did you agree to join the alliance considering that she's I agreed to join the alliance because of the president. Sino naman ako para magsabi kung sino yung gusto kong makasama at hindi makasama? Diba? So, I am here to support the projects and programs of the president. Kung sino po yung kasama ko, hindi po ako pumili sa kanila. So, hindi naman po makaka-apekto ito sa inyong mga gagawing kampanya sa mga susunod? Hindi naman ho yun magiging issue. Sa akin naman, we can work together and still have our differences. How are you
How do you describe? There is no relationship. Wala akong relationship eh. Dati kung magkaibigan kami, ngayon hindi na. Yun po yung... Okay, to be more specific, I only, kasi hindi naman po talaga ako close kay Senator Pia. I'm really more close to before, kay Mayor Lani. But, you know, yun na. How do you feel about it na sharing the stage with Cayetano? I have no issue. Wala naman po akong issue with Sen Pia. I hope she feels the same. Again, iba naman ho yung issue sa Taguig, iba naman ho yung tinatakbo natin on a national level. So that's different. Ano po yung mga isusulong ninyo advocacy dito sa yung Kailangan ho natin empower yung local government. I'm coming from the perspective of a local chief executive. Marami hong problema sa ground na kailangan hong baguhin. May marami hong batas na luma na kailangan hong i-update kasi mas lalo na po yung local government code, marami yung kailangan baguhin doon. Okay. Thank you po, Mayor. Unang-una po, nagpapasalamat ako sa ating mahal na Pangulo, na si Bongbong Marcos, at nasama tayo dito sa Bagong Pilipinas na koalisyon na isa ako sa 12 napili.